Dear Papa Van, sino ba sa atin ang hindi nagnanais na maging maginhawa ang buhay? Lalo na kung ipinanganak kang mahirap. Kaya nga siguro nagsisikap ang mga magulang natin upang mapag-aral tayo. Para naman kahit papano ay maging maayos ang magiging buhay natin sa hinaharap. At dahil sa pangarap nilang yun para sa atin, masasabi kong mapalad ang mga kabataang nabibigyan ng pagkakataon na may sakatuparan yun. Papa Van, isang mapagpalang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jenny, 32 years old at tubong General Santos. Pagtitinda ng merienda ang halos buong buhay ko nang ginagawa. Noong maliit pa ako, natatandaan ko pa na kasama ko si nanay sa pagtitinda sa palengke. Hanggang sa kinalakihan ko na nga ang pagiging tindera. Wala namang masama sa trabaho ko at kinararangal ko naman ito. Kundi dahil sa pagtitinda, hindi ko matustusan ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Lalo na nung namatay ang aking ina. Oo, Papa Van. High school graduate lang ako. Pero hindi yun naging hadlang upang hindi na ako mangarap. Kahit hindi na para sa sarili kundi para na lang sa mga nakababata kong kapatid. Sa labas ng isang university ako nagtitinda ng mga banana Q, turon, maruya at iba pang klase ng merienda. Marami na rin akong suki dahil sa ilang taon na ako sa pwesto ko. Kung sa benta naman ang pag-uusapan, sakto lang, Papa Van. Minsan matumal, minsan malakas naman. At dito ko rin nakilala si Liam. Bumili siya bilang unang customer ko kinaumagahan noon. Nasarapan siya sa banana Q ko. Malambot daw at hindi masyadong matamis. Ganun daw ang mga gusto niyang luto. Hanggang sa di namin namamalayan na napapahaba na pala ang usapan namin. Biruin mo, Papa Van. Pati hanas niya sa nanay niya ay naikwento na niya sa akin. Akala ko yung mga katulad ko lang na hindi nakapagtapos ng pag-aaral yung stress sa buhay. At silang mga nag-aaral ay wala ng problema. Yun bang chill na lang sila? Pero hindi pala. Nagawa ko pa nga siyang biruin na parang zombie na ito kahit noon pa lang kami nagkakilala. Pero nagseryoso naman ako sa part ng pagpapayo ko sa kanya na hindi naman masamang magpahinga kapag napapagod. Hindi naman kailangan pwersahin ang sarili mo kung hindi mo kayang gawin ang isang bagay. Kumbaga, isa-isahin mo lang silang gawin. Kahit mabagal. At least hindi ka pressured. Kako sa kanya. Kaso stress daw to sa dami ng gawain at hindi alam ang uunahin. Nakakadagdag din daw sa iniisip niya yung nanay niyang masyadong perfectionist. Gusto nito palaging nangunguna raw sa klase si Liam. Aba, sino bang magulang ang ayaw na maging number 1 ang anak nila, di ba? Pagtatanggol ko sa nanay niya. Kako pa nga, halos yun naman talaga ang hinahangad ng mga magulang para sa future ng anak nila. Alam ko naman yun. Ang sa akin lang, wag naman niya sanang araw-arawin ang pagpapaalala sa akin ng mga dapat at hindi ko dapat gawin. Saka nasasabi mo lang yan kasi hindi mo kilala yung nanay ko. Thankful naman ako sa lahat ng mga ginagawa niya para sa akin kaso minsan nakakapagod na siya. Maktol niya. Dahil nakikita kong paubos na yung kinakain niya ay inoferan ko naman siya ng turon. O eto, libre to Ikain mo na lang muna yung problema mo. Para kahit paano, hindi ka nagutom habang stress ka. Pabirong hirit ko sa kanya. Nagpasalamat naman siya sa akin.
Na kahit noon pa lang kami nagkakilala naging close na raw kami kaagad. Maliban pa ron pinakinggan ko pa siya sa mga problema niya. Good listener kaya ako, Papa Van. Yun din ang sabi ng tatay ko sa akin. Na proud kong sinabi naman sa kanya. Nakahanda ako laging makinig. Basta ba ako i-promote niya yung paninda ko sa mga barkada niya? Para kahit papano makabenta naman ako. Mabait si Liam, Papa Van. Kahit kailan hindi niya ako itinuring na iba porke isa lang akong hamak na tindera. Bukod doon napadalas na rin ang pagbili niya ng mga paninda ko. Kaya naman tuwang-tuwa ako sa kanya. Mas naging close nga kami ni Liam simula nung makakwentuhan ko na siya. Papa Van, pinakinggan ko lang ang lahat ng magaganda at malulungkot na istorya ni Liam. Hanggang sa hindi na namin namamalayan na unti-unting nahuhulog na pala kami sa isa't isa. Kaya nga hindi na katakataka na sa isang taon naming pagkakaibigan noon nagtapat na rin siya na gusto niya akong ligawan. Bagay na hindi ko naman tinanggihan. Matyaga si Liam, Papa Van, at nirerespeto niya ako. Noong mga panahong nanliligaw siya personal pa nga niyang hinihingi ang permiso ni tatay. Bukod doon, hindi rin ako minamadali ni Liam. Kaya pagkaraan ng 3 buwang panliligaw, sinagot ko na rin siya. Si Liam ang first boyfriend ko, Papa Van. At ako rin naman ang first girlfriend niya. Kasunod nun nagdesisyon si Liam na ipakilala na ako sa nanay Rita niya. Weekends nung pumunta ako sa bahay nila. Pagpasok ko pa lang sa bahay nila, Papa Van, iba na ang naramdaman ko. Bumati naman ako sa nanay niya pero pagalit itong sumagot. Tinatanong nito kay Liam kung sino ako. At saan mo naman siya nakilala? Iha, huwag ka sanang ma-offend sa tanong ko. Nag-aaral ka pa ba? Kilala ko kasi lahat ng kaklase ng anak ko. At hindi kita namumukhaan. Transferee student ka ba? O baka iba ang kurso mo? Pagdududang tanong ni Aling Rita na makikita mong atat malaman ang sagot ko, Papa Van. Ang totoo po niyan, hindi na ako nag-aaral. Naiilang na sagot ko. Ano ka mo? Aba, bakit naman? Gulat na tanong niya. Inexplain ko naman yung part ko na naging busy na kasi ako sa pagtitinda ng merienda para makatulong sa pamilya ko. Dahil na rin sa maagang namatay si nanay, kaya hindi na ako nakatuntong pa sa kolehiyo. Doon ko na-appreciate si Liam, Papa Van, dahil pinagtanggol niya naman ako. Ang di ko lang matanggap ay nang sabihin ng nanay niya na ginagamit ko lang si Liam para umasenso sa buhay. Palibhasa, ay alam ko raw na may magandang future ito. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, Liam, hiwalayan mo na ang babaeng yan. Dahil baka siya pang maging dahilan para masira ang magandang plano ko sa'yo. Jenny, layuan mo na si Liam. Dahil abala ka lang sa pag-aaral niya. Hindi mo na itatanong, honor student yung anak ko. Matalino yan. Kaya naman nasisiguro ko na maganda rin ang hinaharap niya. At bilang nanay, ayokong may kung sino na makasagabal sa kanya. Lalong-lalo na kung katulad mo lang. Doon ka na lang sa pwesto mo at magtinda. Pwede? Kung wala ka rin lang pangarap para sa sarili mo, huwag mo nang idamay ang anak ko. Halos maiyak ako sa sakit ng mga sinabi niya, Papa Van. Nang sabihin sa akin ng nanay ni Liam na hindi ako karapat-dapat sa anak niya, na isa lang akong hamak na tindera, aaminin kong kinain ako ng frustration ko, Papa Van. Sobra rin akong nanliit sa sarili ko nung mga panahong yon. At dahil totoo naman ang mga sinabi ni Aling Rita sa akin, pakiramdam ko para akong walang kalaban-laban sa kanya. Para akong sinampal ng masakit na katotohanan na wala akong karapatang magmahal.
Lalo na sa tulad ni Liam na anak mayaman. Naisip ko pa nga na baka makasagabal lang talaga ako sa future ni Liam kung mananatili pa ako sa buhay niya. Kaya kahit na hindi pa man kami nagtatagal ay kinausap ko na siya para makipaghiwalay. Hindi sumang-ayon si Liam sa pakikipaghiwalay ko. Kinausap niya ako. Sinabi niyang hindi naman porke sinabi ng nanay niya ay totoo na. Naniniwala raw siyang hindi ako magiging dahilan para mapariwara siya. At hindi ako mababang uri ng babae nang makilala niya. Aaminin ko na natauhan ako sa sinabi ni Liam. Naisip ko na, oo, hindi nga kami mayaman at isa lang akong tindera. Pero hindi naman ako masamang tao at hindi ko naman intensyong gamitin siya para lang umasenso ang buhay ko. May pangarap ako, Papa Van. At yun ang pinanghahawakan ko upang hindi ko masyadong damdamin ang pangiinsulto sa akin ni Aling Rita. Papa Van, ipinagpatuloy pa rin namin ni Liam ang aming relasyon. Pero inilihim namin ito sa nanay niya hanggang sa makagraduate siya. Ako ang kasakasama ni Liam sa mga panahong naghahanap siya ng trabaho hanggang sa matanggap siya sa isang private company. Noong mga panahong yun, naisip ko talaga na si Liam na ang lalaki para sa akin. Na sa dami ng mga pinagdaanan namin ay wala nang makakapaghiwalay pa sa amin. Pero nagkamali ako. Isang araw, nakita kong may kasamang ibang babae si Liam sa isang fast food. Nang mga panahong yun ay mayroon pa naman kaming nakatakdang pagkikita. Saktong anniversary rin kasi namin yon. Kaya nga ako lumabas para sana bumili ng damit sa Tiangge. Papa Van, dahil sa sakit na nararamdaman ko, ay hindi na nga natuloy ang pamimili ko. Sa halip ay umuwi na lang ako sa bahay. Tinext ko rin si Liam na ayoko na siyang makita dahilan para mag-alala siya sa akin. Dali-dali niya akong pinuntahan sa bahay. Hindi mo na ako maloloko. Kitang-kita ko kanina na may ibang babae kang kasama habang kumakain kayo sa labas. Tapos, nakuha mo pa talagang pumunta rito? Para ano? Para sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal at iiwan mo ako? Ano? Sumagot ka. Ganun ba yon? Mangiyak-iyak na sumbat ko. Ang nakakaasar, Papa Van, ay tinatawanan pa niya ako kahit nakikita na nitong apektado ako. Pambihira. Ngayon ka pa ba mag-iisip na magloloko ako? Samantalang nagawa nga nating isikreto kay Mama ang relasyon natin? Natatawang anya. Naipaliwanag naman niyang biglaan lang daw ang lahat sa pagkikita nila ng kababata niyang si Alicia. Nakiusap lang daw si Aling Rita na samahan ito dahil may kailangan siyang bilhin sa mall. Balikbayan kasi si Alicia, kaya hindi nito kabisado ang mga pasikot-sikot. Sino ba naman ako bilang maginoo mong boyfriend para tanggihan yung maladragon kong nanay, di ba? Kaya sinamahan ko na lang si Alicia. Dagdag pa niya, Papa Van. Pilit ko siyang hinuhuli dahil baka gumagawa lang siya ng kwento. Pero nawala na ang galit ko nang may kunin siya sa bulsa niya. Pagkakita ko ay isang kwintas ito na mamahalin. Isa rin daw ito sa rason kaya pumayag siyang sumama sa kababata niya. Nagpasama siyang mamili ng kwintas na ibibigay niya sa akin. Ang ikinabahala ko lang ay baka naman binili niya ito gamit ang sahod niya. Pero pinag-ipunan niya raw talaga ito. Para patunayang ako talaga ang mahal ni Liam, naisipan niyang iharap akong muli sa nanay niya. Baka ngayong nakapagtapos na siya at may maayos ng trabaho ay tatanggapin na ni Nanay Rita ang aming relasyon. Kaso, mukhang sagad sa buto talaga ang galit sa akin ng nanay ng boyfriend ko, Papa Van. Namamalikmata ba ako? Parang nangyari na ito noon. Liam, ano na namang ibig sabihin nito?
bakit kasama mo na naman ang babaeng yan? Huwag mong sabihing, galit na bungad sa amin ng nanay ni Liam. Huminahon po muna kayo, pwede? Pakiusap ni Liam habang hawak ang kamay ko. As usual, Papa Van, ang dami na naman niyang sinabi sa akin. Na hindi raw ako makakatulong sa pag-asenso ng buhay ni Liam. Na nakakasagabal lang daw ako sa trabaho niya. Dahil doon ay sinagot na ni Liam ang nanay niya. Hindi na siya nakapagtimpi, Papa Van. Sumosobra na kasi. Grabe na si Aling Rita kung laitin ako. Pinigilan ko pa rin si Liam dahil magulang pa rin niya ito. Kita ko sa mukha ni Aling Rita na hindi siya makapaniwala sa pagsagot sa kanya ni Liam. Natutulad na raw siya sa ugali ko dahil sa pagsasama nito sa akin. Kahit wala naman akong ginawang masama. Hoy ikaw, Jenny, ano ba sa mga sinabi ko noon na hindi pumasok sa mapurol mong kokote? Sabi ko, layuan mo ang anak ko. Pero parang lalo mo pa yatang pinagsisiksikan ng sarili mo sa kanya. Bulyaw niya sa akin. Hindi po sa ganon. Wala naman po akong masamang intensyon sa anak niyo. Mahal ko po si Liam. At pasensya na kung inilihim namin sa inyo ang lahat. Napilitan lang naman po kami. Umiiyak na sagot ko, Papa Van. Sobra na kasi akong nasasaktan noon. Nakiusap pa rin si Liam na kung maari ay intindihin niya na lang sana ang pagmamahalan namin. Akala niya raw ay magiging okay na ang lahat dahil sa nakapagtapos naman na siya at may trabaho na. Pero hindi pa pala. Ani Aling Rita, wala raw siyang tiwala sa galawan ng mga taong ipinanganak na mahirap dahil wala na raw akong tsansang umasenso sa buhay. Dahil sa mga linyahan niya ay mas lalo akong napaiyak. Pakiramdam ko tuloy ang bigat-bigat ng kasalanan ko sa kanya. Pwede ba? Hindi ito talent search para dramahan mo ako ng ganyan. At kung akala mong makukuha mo ang loob ko dahil sa paawa effect at paiyak-iyak mo dyan, pues nagkakamali ka. Ayaw kitang makatuluyan ng anak ko dahil magiging kargo ka lang niya. Sa itsura pa lang mukhang wala ka ng patutunguan kundi sa kangkungan. Wag na wag mo nang idadamay pa ang anak ko sa kung anong pangit na kapalarang meron ka. Doon ka na lang sa palengke at magtinda. Huling bato niya ng masasakit na salita bago nag-walk out. Akala ko ay magiging manhid na ako sa lahat ng mga masasakit na sinabi sa akin ni Aling Rita. Pero hindi pa pala. Kasi kahit na ilang taon na ang lumipas ay tagos pa rin sa buto ang lahat ng pang-iinsulto sa akin ng nanay ni Liam. Pagkagaling namin sa bahay nila ay wala na akong nagawa noon kundi ang umiyak na lang. Wala din namang nagawa si Liam kundi yakapin lang ako. Muli ay nakiusap siya sa akin na huwag kong bibitawan ang aming relasyon. Lalo pangat nasa edad na rin kami para magdesisyon para sa sarili namin. Nang sumunod na araw, sinabi sa akin ni Liam na kinausap raw niya ang nanay niya. Sinabi niya rito na hindi na niya ako hihiwalayan dahil mahal niya ako. Aminin ko na nagalak ang puso ko nang malaman kong pinaglaban ako ng boyfriend ko sa nanay niya. Bagaman, meron pa rin pagdududa sa puso ko. Nakumbinsi pa rin akong mas kumapit pa sa aming relasyon ng boyfriend ko. Kaya lang sa ikalawang pagkakataon ay nahuli ko na namang magkasama sina Liam at Alicia. Nung mga panahong yun ay iba talaga ang kutob ko at hindi na yun maganda, Papa Van. Pakiramdam ko ay pinagtataksila na talaga ako ni Liam. Kaya tinapos ko na ang lahat ng namamagitan sa amin. Masakit para sa akin na patuloy pang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Nakesyo ako lang daw at wala ng iba. Noong mga panahong yun, naisip kong tama na. Hindi porke hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay pwede na lang niya akong pamukhaing tanga. Tutal ay ayaw naman sa akin ng nanay Rita niya. Hindi na magiging mahirap para sa kanya na kalimutan ng lahat
nang pinagsamahan namin ng boyfriend ko, Papa Van. Pero nagkamali na naman ako. Dahil muling nagmakaawa sa akin si Liam. Sinabi niya na wala talaga silang relasyon ni Alicia. Pero totoong pumayag siyang lumabas ulit sila nito. Na hindi niya intensyong magtaksil sa akin dahil napilitan lang daw siyang gawin yun alang-alang sa nanay niya. Nung una ay naguluhan ako sa kung anong ibig sabihin ni Liam. Hanggang sa banggitin niya sa akin ang tungkol sa natuklasan niya. Na pinagkakakitaan lang pala siya ni Aling Rita. Kwento pa niya, binabayaran daw pala ng magulang ni Alicia si Aling Rita para pagtagpuin ang mga anak nila. Desperado na raw kasi ang mga magulang ni Alicia na magkanobyo ito dahil tila wala na raw itong planong mag-asawa. Nalaman daw ito ni Liam kay Alicia. Sa narinig ko hindi na nga ako nakapagtimpi. Nasugod ko na ang nanay ni Liam sa bahay nila. Talagang kinatok ko ng malakas ang pintuan sabay tawag sa pangalan niya. Hindi niya ako agad pinagbuksan, Papa Van. Pero kinatok ko pa rin ng kinatok dahil na rin sa gigil ko sa kanya. At anong masamang elemento ang nagdala sa'yo rito sa pamamahay ko? Bungad niya. Mawalang galang na po, Aling Rita. Pero hindi naman po yata tamang pagkakitaan nyo ang anak nyo. Hindi po ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Sa ginagawa nyo? Singhal ko. Sinubukan pa niyang ikaila ang lahat pero nanindigan ako sa baon kong katotohanan. Kaya rin siguro ito pumayag sa pakiusap ng magulang ni Alicia dahil gusto na rin niyang magkahiwalay kami ng anak niya. At sino ka para questionin ang pagiging magulang ko? Pwede ba? Wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin sa anak ko. Dahil anak ko si Liam, nanay niya ako. Sabay taas ng kilay na akala mo kung sino. Nanay nga kayo, pero hindi ibig sabihin nun ay tratuhin nyo na siyang parang isang robot. Ginagawa nyo siyang sunod-sunuran sa'yo. Para po sa kaalaman nyo, tao ang anak nyo. Palaban ko pa ring sumbat sa kanya. Dapat daw hindi na ako dumating sa buhay ng anak niya. Kaya raw wala nang naibibigay na pera sa kanya si Liam dahil inuubos ko. Wala namang katotohanan ang lahat ng paratang niya sa akin. Ang kamo, ayaw niya lang sa katulad kong tindera lang at walang pinag-aralan. Nagawa pa nga niya akong ikumpara kay Alicia. Wala raw akong binatbat dito. Ako raw na squatter at anak mahirap. Di hamak na mas galante raw si Alicia. Kaya siya raw ang gusto niyang manugangin. Dahil sa sama ng loob ni Liam ay nagawa niyang saguting muli ang nanay nito. Sinabing kasalanan niya ang lahat. Dapat daw siya ang mahiya sa aming tatlo dahil siya ang tumatanggap ng pera. Kapalit ng pambubuyo sa anak niya. Ni hindi man lang daw naisip ni Aling Rita ang mararamdaman ng anak niya. Nakikita kong nagiging emosyonal na rin si Liam sa harapan ng nanay niya. Pati ako, naiiyak na rin dahil naawa ako sa nobyo ko habang pinapakinggan ang mga hinanaing niya. Simula pagkabata kasi nito ay parang robot na ang turing sa kanya. Ginagawa niya naman ang lahat ng kagustuhan ng nanay niya para hindi mapariwara. Pero bakit hindi pa rin ito masaya? Pati ba naman sa babaeng mamahalin niya siya pa rin bilang ina ang magdidikta? Pasensya na. Pero sumusobra na kayo, Nay. Hindi ko na talaga alam kung paano pa lumugar sa pamamahay na to kasama kayo. Sa puntong tuma, ay si Jenny ang pinipili ko. Ani Liam saka kami umalis. Binaliwala na lang namin ang lahat ng sinabi ni Aling Rita. Papa Van, masaya ako dahil mas naging bukas pa ang aming komunikasyon ni Liam sa isa't isa. Noong mga panahong yon, akala ko wala nang tsansang maayos pa ang relasyon nilang mag-ina. Pero totoo rin pala yung kasabihang na paghihilom ng panahon ang mga sugat na dulot ng kahapon.
Hindi madali ang prosesong pinagdaanan ni Liam at Aling Rita para maibalik ang dati nilang relasyon bilang mag-ina. Gayon din ang pinagdaanan ko para matanggap ako ng nanay ng boyfriend ko. Pero ang lahat ng yon ay masasabi kong worth it. Sa kasalukuyan ay kasal na kami ni Liam. Kahit wala pa kaming baby, masasabi ko namang masayang masaya kami. Private employee pa rin si Liam at nung nakaraang buwan lang ay napromote siya sa trabaho niya. Dahil na rin sa pagiging masipag at matyaga niya, bagay na taglay na niya kahit noon pa. Ako naman ay abala pa rin sa pagtitinda. Pero di tulad noon, mas malaki at mas marami na ang mga paninda ko, Papa Van. Nang dahil sa sipag at tiyaga, maging sa suporta mula sa aking mister at pamilya, nakakuha kami ng pwesto sa palengke para makapagtinda ako ng mga gulay, isda, prutas at kakanin. Napakalaking bagay ng kinikita ko mula sa maliit naming negosyo para makapag-ipon ng pera. Nag-iipon kasi kami para kung sakali mang mabuntis ako, ay handa na kami sa gastusin. Papa Van, maraming salamat kung sakaling mapili niyong itampok ang aming storya ng mister ko. Sana kahit papano ay naka-inspire kami ng mga kabarangay natin na dumaraan sa parehong sitwasyon. Basta wag lang kayong sumuko sa buhay. Kahit na mahirap at puno ng mga malulungkot na ganap, isipin niyong hindi naman yan panghabang buhay. May panahon ng paghilom at may panahon din ng pagbangon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jenny.